Ayan, ni-record ko na. Ay, sige, sige. Okay. Ayan. So, ito yung ating topic for today. So, before we start, syempre, magkakaroon muna tayo ng story. Yun naman gusto ng story dyan. Syempre, masarap yung ano, di ba? Si Lord Jesus may mga talinhaga siya. Ang sarap kaya marinig ng mga story. So, let's listen one story. So, mayroon daw dalawang seed. So, may dalawang tawag sa Tagalog. Bunga, ha? Seed. Ayan, buto. So, yung isa uh, is planted on a soft soil. So, malambot yung lupa na pinagtaniman sa kanya. Ayan, yung isa naman is planted on a rocky ground na medyo mabato pero may lupa na ano rin naman. Diba? So, kailangan niya mag-penetrate dun sa mga ah, para mag-take root yung kanyang ugat. So, ito, yan, lumaki na sila. And then, syempre, pagka ganyan, habang lumalaki, maraming mga insekto, even mga hayop pa nga, minsan tao na natatapakan, di ba? So, madaming mga distraction and even storms comes. Di ba? Dumadating yung mga bagyo ng buhay natin. So, si planted in soft soil at saka si planted in rocky soil, parehas silang tinamaan ng bagyo. Siyempre, hindi naman doon lang sa kabila. So, dalawa sila. So, when into storms comes, nalagay nyo, ano kaya yung mangyayari? Ano kaya yung makakasurvive doon? Diba? Ano yung makakasurvive doon sa malambot na lupa or siguro tabing dagat yun, di ba? Pag nag-aano kayo. Or, nandun sa medyo batuhan. Siyempre, may lupa parehas. Sa batuhan, kailangan niya talagang mahirapan siya na ikapit yung kanyang mga ugat hanggang sa mga ilalim. Diba? Sino kaya ang magsasurvive? Sa palagay niyo? Parang Doon walang sa soft soil, ang yes, yan. magsusurvive. Ayan. So, siyempre, yung isa sa soft soil. So, sino sa rocky soil? I Ayan, think puro soft soil ba? Rocky ako. Ito yun. Oh, okay, sige. Alright, so rocky soil. So, hati yung ano natin. So, tingnan natin. So, sabi dito, yan. Yes, the one that had to struggle. Diba? Which is the rocky soil. Yay! Sino ba pumili doon sa rocky soil? So, yun yung rocky soil. Kasi kapag binagyo siya or inano siya, syempre, since malambot yung kanyang pagkahawak doon sa lupa, kasi walang masyadong ano. Pero ito, doon sa batuhan, talagang nag-penetrate siya. Nahirapan siya eh. Hanggang sa may lalim. Ngayon, nahirapan din siyang bunutin. Kasi nakaka-penetrate na sa ilalim yung kanyang yung kanyang mga roots. 'Di ba? Sabi nga dito, matututunan natin is life may not always be easy, but it is not meaningless. In fact, our struggle can make us stronger with God's help. Naniniwala ba kayo doon? 'Di ba? Habang dumadaan tayo sa pagsubok, tumatatag tayo. 'Di ba? Okay, pasok ako. Amen. Pasok ako ng grade 1. Ako, may pagsubok ako. May pagsusulit, may exam. And then pag napasa ko yon, anong grade na ako? Grade 2 na. Di ba? So, alam mo yun, those things are magkakasama doon sa mga ano natin. Kasama talaga ng buhay natin. Yung mga struggles na yon dahil tinitrain tayo ni Lord. Inihahanda niya tayo para doon sa kanyang mga layunin sa buhay natin. Ba naalala ko yung aking yung yung plan ko noong ako nagwo-work ako sa corporate world. So mayroon akong plan dun sa ko sa mesa ko. So yan makikita niyo dun sa kaliwang picture. So yan, 4 na taon ako mahigit doon pero hindi siya lumaki. Nalalaglag lang yung dahon. Kita niyo dun sa baba may nalaglag na dahon pero may tutubo. Pero
hindi siya lumalaki. Hanggang ganyan lang talaga siya. Nasa office siya, wala siyang mga kalabang insekto, walang bagyo, wala ano, sarap ng buhay, di ba? Na ano lang siya, maluwag lang, malambot, maano lang siya. Yung roots niya, nandun lang, paikot-ikot, may water, lahat ng kailangan niya, nandun naman. Di ba? Nandun may oxygen din. Pero, nung nawala na ako dun sa corporate, ano na yon office, siyempre, dinala ko to sa bahay. So, nandun lang siya sa may terrace namin. And then, bumagyo. Tapos, nahanginan siya ng malakas. So, basag yung ano, yung hawakan, yung ano nun, yung base. So, syempre, kailangan, ay, sige na nga, tanim ko na doon sa ano. And eventually, ilang araw or months lang, ganyan na siyang kalaki. Di ba? And katulad natin, God is growing us. Di ba? God is growing you. Alright? So, minsan, tinitake ano natin na, oh, ito mga paghihirap na to, talagang pinarurusahan yata ako, or na dahil sa kalokohan ko, or ano, and those things are kasama sa buhay. Di ba? And God is growing us. And more importantly, sumunod tayo kay Lord. Di ba? Kaya, sinong babasa ng ating verse for today? Ayan, may volunteer ba tayo? Ako na po. Yes, brother. Can you please? Thank you. Brother Devon. James 1 to James verse 1 hanggang 2 and 4. Consider in a pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trial of nakaharap of many kinds of, because you know that testing of your faith produce perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen. Thank you. Thank you, Thank Brother you, Devon. Wow, di ba? Napakaganda na. May pagsubok na nga, may problema na nga. Consider it pure joy pa rin. Ba't ganun? Di ba? It's ano na, pag-aralan natin. Kwentuhan natin. Ayan. So how are we going to consider it pure joy? So una-una, syempre, tingnan muna natin yung context nito. So the context is si James, yung brother of Jesus. Diba? Ang nagsulat nito, letter to Christians who were scattered kung saan-saan, hurting. Parang tayo. Diba? We're hurting and going through various trials. It may be poverty, siguro may napipersecute, and rejection. He wasn't writing to people in comfort, but to those who are in pain, confusion, and transition. Di ba parang familiar? Di ba? So parang sa ating mga person with disability or caregivers ng mga families natin, di ba? This is also a hard try nating lahat. Di ba? Doon sa may mga physical limitation, ako physical limitation, emotional exhaustion, di ba? Minsan, oh, tired na, stress na sa work or even yung mga ano ngayon, yung mental health, di ba? So, even financial strain, dami utang, kailangan bayaran nito, naku, papasok sa ganito, or kailangan ko magkaroon ng ganito, di ba? Or even societal rejection, di ba? O nabash ka sa ano, social media, or even sa mga kasama mo sa bahay, or school, or uh, mga work, di ba? Or misunderstanding. And even spiritual doubt na Lord, di ka naman yata totoo. Ang tagal-tagal mo na. Tagal ko na nagpipray, hindi mo pa rin ako pinagagaling. Nandito pa rin ako sa wheelchair. Di ba those are mga spiritual doubt and very real sa mga pinagdadaanan natin ngayon. Di ba? Nakaka-relate ba? Thumbs up nga. Ayan. So, sabi natin, huwag daw kakalimutan. But God speaks into our reality, not from far away, but right into the middle of the mess. Na kasama natin si Lord. Nakausap tayo na, oh, ano ba yung
dapat mong gawin? Di ba? Ano ba yung dapat maramdaman? Lord, this life is yours. Tulungan mo ako. So ganito, ganito anak, ganito. Di ba? And sometimes, gusto natin yung, yung paraan. Yung iba naman, hindi, parang, ayoko niya, uncomfortable, mahirap, or nahirapan ako, ayoko niya. Di ba? Ba't anong sabi sa atin ni Lord? He does not say, ignore your pain, baliwalain mo lang yan. Hindi naman sinasabi ni Lord sa atin. Sabi niya is, in your pain, find my purpose. Diba? In your pain, find my purpose. Kaya discovery natin, ba't kaya ako pinapadaan ni Lord dito sa problema? Bakit kaya niya ako pinararanas ng mga ganitong bagay? Bakit kaya? Bakit kaya? So, siguro sa inyo, familiar kayo dun sa mga stages of grief natin. Katulad ko, dati akong malakas. Di ba? Parang kanina pinapanood niyo yung testimony, life story ko. Dati naman akong malakas. Dati akong varsity pa nga ako. So, um, talagang strong. Pero nung dumaan yung pagsubok, di ba? Lord, ano kaya yung purpose mo? Kasi noong 2011, I surrendered my life to Him. Na Lord, ito pala yung design mo. So I surrender it to you. Kung ano yung will mo, Lord, your will be done. And you know my weakness, you know my strength, ikaw yung Lord ko. So this is your body. This is your family. This is your future that you are preparing for me. Diba? So, the purpose, kailangan malaman natin yon para yung mga stages of grief natin, mapagtagumpayan natin. Hunger, bargaining, denial, di ba? Hindi naman yata pagagalingin ako ni Lord. Di ba? Ano ba yung purpose mo, Lord? Di ba? Ano yon? And then pagka naano mo na yon, nahanap mo na yon, you pray to the Lord. Kasi kay Lord mo lang mahanap mo. As you read the Bible, as you listen to preachings, attending fellowship like this, attending yung mga groups, small groups, cell group, D group, diba? All those things. Finding your purpose. And after you know that, hopefully you find acceptance. Kasi you know that this life is not about you anymore. It's all about God. Diba? And sabi nga dun sa verse, dun sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Di ba napakasarap na? Wow! The Lord, creator of heaven and earth. Di ba? May planong maganda sa akin. And pag tumawag ako sa Kanya, He will listen to me. That's a great promise. That's a promise I will claim all the days of my life. Di ba? Dahil because of His purpose, I have the empowerment to do yung mga gusto niyang ipagawa sa atin. Yung will niya para sa buhay natin. Di ba? It's a joy. Di ba? Sabi nga sa Nehemiah 10 verse 8, if I'm not mistaken, is yung the joy of the Lord is my strength na mapapaligaya ko si Lord dito. Mapapasaya ko siya. So, ito yung gagawin ko. Ito yung susundin. Amen? Diba? So, himay natin yan. So, consider it pure joy. Diba? Kita-kita mo naman yung ating mga pictures dito. Diba? Si Brother Angel, Kuya Renante, and the rest of the guys, Kuya Omay. Consider it pure joy. Bakit? Joy in unexpected. Ano ba yung mga unexpected mo? Siyempre ako, malakas ako. Feeling ko yung view ng life ko, hindi ako magkakasakit, diretso ako, tatanda akong malakas. Di ba? But, alam mo yan, iba yung plan ni Lord. Di ba? Sabi niya, katanda ka pa rin namang malakas. Pero maybe, physically,
Di ba? But in your faith, in your mental health, di ba? You will be strong. Why? Because I'm with you eh. Hindi kita pababayaan, iiwan. Di ba? Kaya we consider it pure joy. Nasa mga pagsubok na kinakaharap natin, check up, physical, mental ba yan, financial ba yan, we still consider it pure joy. Bakit? Unang-una na lang. Okay, may masakit. Anong una mong ginagawa? Pray. Di ba? Amen. Nakakausap ka kay Lord. Lord, Amen. pagalingin mo naman to, masakit. Di ba? It's a joy na tawagin mo yung Panginoon, makipagkwentuhan pa. Na sabi nga doon sa Jeremiah, di ba? Pag tinawag mo ako, sasagot ako. Di ba? So we pray. Because of our prayer, He answers. Di ba? Alam natin yung answer niya is always yes, no, and wait. So, having that mind, it's always for our good. Di ba yung Romans 8:28 na, it's all for my good. Whether His answer is yes, no, or wait, it's always for my good. So, joyful ka pa rin. And sabi nga, di ba, lagi tayong pinapalakas. Di ba? And He is inviting us to have deeper joy. Hindi lang yung mabababaw na joy. Na talagang pagka binigyan ka ng joy na talagang despite of, oh, naka-wheelchair ka pero masaya ka pa rin. Ba, may pinagdadaanan ka because you know God will make a way. God will surprise you. God is at work. Even when I don't see it or feel it. Di ba kita mo yung ating model dito, si Ate Glo. Di ba yung smile niya, di ba? Napaka-saya. Di ba kita mo? Because ang nalaman na ni Ate Glo yung purpose niya. Di ba? Helping other PWD. Sobrang joyful niyang mag-serve kung saan-saan nakakarating. Di ba? To serve the Lord. So, alam mo yun, He is always at work sa buhay natin. And even, kahit hindi mo, wala kang nakikita na parang wala naman yata nangyayari, but sure, I assure you that God is in control. He is at work in your situation right now. And even before pa niyan, alam ni Lord yung mga pagdadaanan natin. Di ba? You are still beautifully and wonderfully made by the Lord. Amen? Ayan, ano pa? And He is inviting us to have Amen. deeper joy because joy doesn't mean we smile all the time. Hindi yung parang loko-loko lang tayo na smile lang tayo. No. It means we trust God all the time. Di ba napakasarap kaya ng feeling na yan? Okay, may bagyo. Okay, may earthquake, may vulkan na pagsabog. Pero we know, Lord, that you are in control. We trust you. Kung kukunin mo kami ngayon, win pa rin dahil pauwi na kami dyan. Pero kung hindi mo kami kukunin, alam kong ililigtas mo kami. Di ba? Naalala ko nga yung sabi ng isa sa pastor namin sa church. Sabi niya nung nag-testimony ako, Lance, you are immortal. Sabi niya sa akin. And I understand that. Because we are all immortal until God calls us home. Diba? Kahit pa may pupuntahan kang surgery o operahan ka, may pupuntahan kang hindi safe na lugar or any place, kung hindi mo pa oras, ililigtas ka na. Because He is worthy of our trust. He is worthy of our praise. Diba? And sabi nga doon sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, all, everything, whatever it is, problems, victories, masaya ka, malungkot, you trust the Lord. Diba? With all your heart. And do not lean on your own understanding. Doon tayo kalimitan na pumapalpak eh. No, alam ko na yan, pinag-aralan ko na yan, natutunan ko na yan. Diba? Alam ko, kabisado ko na yan. 40 ko to eh. Diba? So, do not lean on your own understanding. Diba? And ito para sa akin is most important as well. Na when we trust,
we also acknowledge Him and submit to Him. Diba? We should submit doon sa mga pinagagawa ni Lord sa atin. We should submit. And nakikita natin, di ba, kung sumunod ka that you submit to the Lord, ito yung reward. And He will make your path straight. Aayusin ni Lord. Di ba, kaya continue to trust God. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kung may sakit ka, or hindi mo kasama yung pamilya mo, or mayroon kang iniindang physical, mental, or emotional pain, even spiritual, you trust the Lord. You trust the Lord in prayer. Di ba? Sabi nga, yung problema daw, hindi natin dinidibdib. Tinutuhod. Di ba? Kneel in prayer. Di ba? So you continue to trust the Lord. Sabihin nga natin, we trust God all the time. Trust God all the We time. trust All God the all the time. time. all the time. Trust Amen. God. Praise Time. God. Trust God all the God, time. Ayan. Amen po, amen. Yan. Amen. So, sabi pa nga dito, yung mga wheelchair natin, your therapy, your tiredness, they may feel heavy. Mahirap. Hirap naman talaga. Di ba? Hindi naman madali. But, they are not the end of your story. Amen. Hindi yan ang katapusan. Journey lang yan. Tandaan mo yan. Journey lang yan. And this is also a test of faith na ipakita natin sa Lord. Ito talaga yung pagtitiwala namin sa iyo, Lord. Ito talaga yung buhay namin na nagdidepend sa iyo. Ito talaga yung pag-asa namin na nasa iyo lang, na hindi pwedeng maibigay ng kahit sino. Di ba na yung Christ confidence na, ay, may gagawin si Lord. May pagsubok, nako, may gagawin si Lord yan. Sigurado. Di ba? So, small ano nga lang, no? Siguro mga couple of weeks or months pa to. At ano yun, kami ni Trina, nagpunta kami sa, meron kasing parang maliit na mall doon sa may church namin. So, nagagala kami doon and then biglang umulan. And then, tatawid kami mula dito, papunta doon sa kabila. Doon, sabi ko sa kanya, hey, naku dad, sabi niya sa akin, naku daddy, paano yan, umuulan? Ano tayo tatawid doon sa kabila? Sabi ko sa kanya, God will provide. Diba? And true enough, maya-maya konti, siguro nakita nung guard na, uy, parang tatawid to kasi nakatapat kami sa pedestrian, tapos parang nag-iintay kami ng tila. Tapos sinabi nung guard, ay, tatawid po kayo. Ay, opo. Inintay lang po namin. Tapos kumuha siya ng payo. Pinayungan kami papunta doon sa kabila. Di ba sabi ko, yung mga anak, God will provide. Kaya exercise your faith all the time. Small things, big things. You have to rely to God because it's all about Him. Di ba? As you encounter Him every day, you really have to put your faith into action every day. Amen? Kaya hindi pa tapos ang laban. Di ba? Ano pa lang yan? Journey lang yan. Di ba? Hindi pa yan yung katapusan. Warm Amen? up. Yes. Praise God. Yan si Ate Maria Teresa. Ayan. So, naalala natin yung story ng metamorphosis. So, the testing of your faith produces perseverance naman tayo. Doon na tayo sa part na yun. Diba? Natuto tayo mag-persevere. Diba? And the strength in the struggle. Diba? Diyan tayo, kaya nga natutuwa yung asawa ko kasi is teacher siya ng mga toddler. Diba? And minsan may mga parents na, umakyat sa hagdan, umakyat sa hawak nito. Minsan pinipigilan, baka malaglag or But siya, sabi niya, continue to empower them. Hawak naman yan. And pag nalaglag, matututo sila na kumapit ng matibay. Diba? Para sa susunod nilang journey. So, nag-raise tayo ng mga bata na matitibay. So, ganun din sa natin, sa journey natin bilang may kapansanan or family ng may kapansanan. Doon yung journey natin na pinapatibay tayo ng Lord Yung testing of our faith. Yung faith natin, it's putting into action. And
nagiging matiisin tayo. Nagkakaroon din tayo ng wisdom kung paano. Diba kasi kung naranasan na natin, we know how to navigate. And kung ano man yan, kung is it pain or hardship or exam, diba laging tinuturuan tayo na maging matibay. Diba parang dito sa metamorphosis na mula caterpillar papuntang butterfly, nakita natin na nag-i-struggle din siya. Tinan mo yung panggitna. Diba? So, kitang-kita natin na nag-struggle siya kung paano lumabas doon sa cocoon. Pero after that, nakakalipad siya. Paano kung hindi siya nag-struggle na lumabas ng cocoon? Diba? Paano kung, ay dito na lang ako, PWD naman ako, dito na ako sa bahay. Hindi na ako sasali dyan sa mga PWD fellowship na yan. Wala naman ako natututunan. Diba? Paano ka mag-grow? Diba? Or magsi-self-pity ka na lang. Kung yun ang ginawa nitong butterfly na to na nandun lang siya sa cocoon, hindi siya makakalabas. Diba kaya when we struggle, pinapatibay tayo ni Lord. Diba? Strength in the struggle. Doon tayo pinalalakas ni Lord. Kasi may plano siya. Tandaan natin, hindi pa ito yung katapusan. Katulad ng previous slide. Journey pa lang to. Diba sabi ko nga nung una, from grade 1 ka going to grade 2. May exam ka na kung hindi mo maipasa yon, hindi ka magiging grade 2. Kaya you have to remember that every struggle natin, every problem, every examination is an opening to the next level of our life. Diba? So, sabi nga dito, your trials are not punishment. Hindi punishment yan. They are training for the strength God is building in you. Di ba yung kanina ko, nung naramdaman ko na nangihina na ako, tapos hindi ako nag-join sa God is Able Camp. So, hindi ako ma-open sa eyes ng sa PWD community. Di ba yung family ko, hindi ma-open, hindi ma-equip. Ay, ito pala yung journey. Kasi syempre, pag pinadaan ka, okay, nagkasakit ka, nanghina ka. Lord, ano ba yung ginagawa mo sa buhay ko? Ano ba yung gusto mong matutunan ko? I-reveal mo sa akin, Lord. Di ba? And unti-unti, as you want to serve the Lord in your whatever capacity you have, i-reveal niya, i-equip niya. Di ba? Kaya kinitraining niya tayo. Di ba? And dito, hindi naman ako dating nag-share ng mga ganito. Di ba? Na mahihain nga ako dun sa pagsaan niyan sa office namin. Pagka tinatawag. O yan, share ka. O di, sasabihin ko lang. But eventually, hindi ganito na ka-expound. Diba? Because God is equipping us. Diba? Pinag-aral niya tayo ng Bible, natutunan natin, in-exercise natin, nagkaroon tayo ng testimony. Diba? And that training is very important dun sa journey natin bilang pagsunod sa Lord. Diba? Pinalalakas niya tayo, pinatitibay niya tayo. Amen. Amen? Ayan. Wala ba dyan ba si Melissa? So, katulad din ng Melissa, di ba? At saka yung kanyang sister. They are stronger. Stronger than ever before. Di ba? From their journey. Ayan. So, ito siguradong kilala nyo to. Sikat na sikat to. Di ba? Ang twin brothers ng Doc Tama. So, ito, sa ating mga PWD, every act of courage is learning, like learning to speak, walking, adjust, smile, try. It's an act of faith. Na unti-unti, maliliit na bagay. Diba, inaano natin? Isineselebrate natin dapat. May natutunan kang ganito today, celebrate mo. Diba, praise God. Diba, nakapagsalita, lalo na yung may mga anak na hindi nagsasalita, ilang taon na. Celebrate it. Yung hindi makalakad, celebrate it. Di ba? Sa mga ibang family, they are struggling na ang dami na nilang ginawa para makalakad yung anak nila. Di ba? Celebrate it. It's an act of faith na gagawin ko to for the Lord. We know, Lord, na patitibayin mo ako. Patitibayin mo itong mga pa ako.
tibayin mo to. And every adjustment natin. Di ba, okay, dati ako naglalakad, ngayon nasa wheelchair ako. It's an act of faith na, Lord. Ginamit mo ako ng nakatayo, surely gagamitin mo rin ako ng nakaupo. Because this life is all about you, Lord. Kaya I surrender it to you. Di ba? So, you can smile. Di ba? Si Trina, actually, siya yung nagturo sa akin ito na you just continue to smile kung nasa labas ka. Hindi ka man makapag-share directly ng gospel doon sa taong yan. Pero pag may nakita kang nakasmile sa'yo, ano yung reaction mo? Susungitan mo ba? Di ba mapapasmile ka rin? It's like a contaminate ng joy. Di ba kaya sabi niya, ismilein ko lang po sila guys. Di ba yung smile? Di ba yung mamingiti din sila. Ano man yung iniisip nila, napunot ng noo, pero pag nakita ka nakasmile, it might change their day. Diba? And even yung mga pagtatry natin, diba? Ano man yung tinatry mo, kung physically man yan, mentally, emotionally, naghahanap ka ng work, try this, naghahanap ka ng other therapy or anything you try, it's an complete. Diba? But you always continue it with prayer na, Lord, pinag-pray ko, sana pala kasi mo ko dito. So gagawin ko yung part ko. I'll do my best and I know you will do the rest. Diba? It's an act of faith. Amen? So you will be Amen. stronger. Ayan. So ano pa? So para naman sa Amen mga pamilya, sa mga caregivers natin, sa sobrang mga unconditional lover natin na family. Di ba? Kayo po, yung mga nag-aalaga po sa amin. Ang patience nyo, yung mga paggising-gising nyo sa gabi, di ba? Yung mga quiet tears ninyo Sobra. na naiiyak kayo sa pagod nyo. Those are sacrifices of faith na talagang si Lord lang ang inyong panghahawakan. Di ba? Those are sacrifices of faith. At nakikita ni Lord lahat yun. Kita ni Lord lahat yun. It will not be in vain. Diba? Amen. Lahat tayo. Amen? Kaya pinatatatag tayo sa pamamagitan ng struggle natin. Diba? Yung lukuhan nga natin dito, pagka si Trina, diba, binubuhat niya ako everyday. Diba? Tapos, may time na nalaro sila ng punong braso ng mga pinsan niya or mga ka-D-group na yung anak ng mga ka-D-group namin. Talagang hindi siya matalo. Di ba? Even, natalo rin siya ng iba na yung talagang mga lalaki na pero even lalaki natatalo niya. Because it's strength. Di ba? Maybe physically. But God is at work. Pinalalakas tayo. Kaya kayo na nag-aalaga sa amin, thank you so much. And we really appreciate you. Hindi man namin nasasabi lagi-lagi or minsan na sasabihan pa ng hindi maganda. But we are sorry and we appreciate you so much. And I'm sure si Lord ay may magandang plano and magbe-bless sa inyo. Amen? Amen. Praise God. Ayan. So, doon na tayo sa so that you may mature and complete. Diba? So, God is building something in you. Sabihin nga natin, God is building something in you. God is building Yan. something in you. Diba? Minsan hindi natin nakikita yun kasi pagka focus tayo dun sa kahirapan natin or sa pain, Lord, ang hirap-hirap naman ito. Kasi dun ka na lang nakafocus. Pero hindi mo na makita yung big picture na God is building something in you. Diba? Amen, bro. Okay. So, God is not done with you yet. Okay? Just like a clay in the hands of a potter, you are still being shaped. So, ano ibig sabihin nun? Lahat tayo in a journey to be the person God created us to be. Diba? Minold tayo ni Lord. Alam niya yung natin, present,
past, and future. Alam niya yun, and all the things ay kailangan natin. 'Di ba? Para dun sa journey na ihanda niya na sa atin. 'Di ba? For example, oy, bibigyan ko si servant na Lance ng sasakyan. 'Di ba? So, siyempre, bago ko siya bigyan ng sasakyan, dahil sobrang mahal ko siya, kailangan turuan ko muna siyang mag-drive. 'Di ba? So, tuturuan ka niya. Okay, ilang ano yun. Buti kung isang araw, magaling ka na agad. Matagal na process yun. 'Di ba? Isang linggo, okay, nakasabit ka, naku, problema, gastos, and everything. Okay, okay lang yan. Sige, tuloy pa rin ang training. Di ba ganun tayo, di ba? We always look forward to the great things that God is preparing us and prepared for us. Di ba? And siyempre, okay, tapos na, marunong na ako mag-drive. Bibigay na ba agad? O kailangan ko pa pala ng lisensya. Di ba? Another ano naman. Minsan, yung visibility mo ay hanggang dito lang. Pero if you will open your eyes to the great, great plan or big plan of the Lord for your life, you will have a different perspective. Di ba na hindi ka maiinis lagi na, ganito na lang ba ang buhay ko? Pag tiningnan mo siya sa mata ng Diyos, kailangan ko palang patibayin. Kailangan pala akong patibayin dahil may magandang plano si Lord sa akin. Di ba? And kailangan mo rin talaga you speak to yourself as well. Di ba? Because you are being transformed. Katulad ng butterfly na yon, yung dating caterpillar na naging butterfly, sinishape siya eh. Di ba? Kung hindi siya pupunta doon sa cocoon, hindi mangyayari yung pagiging butterfly niya na makakalipad siya. Di ba? Nga ako, kakalipad pala eh. Uod lang ako. Yun pala, kakalipad ako na ano. Dati paikot-ikot lang ako sa lupa na to or sa plant na to. Yun pala, ang plano pala ng Lord ay makakalipad ako. Di ba? And kapag ka nag-focus ka sa problem, what you can focus is only the problem and your pains, yung mga kulang. Pero kung nag-focus ka kay Lord, makikita mo yung blessing at mga pagpapala na inihanda niya para sa iyo at ibinibigay niya. Di ba? It's easy to take for granted yung mga pagpapala niya. Okay. Di ba sa atin dito, pagising, okay, dire-diretso na, ganun. But sa atin, we pray at nagpapasalamat kay Lord dahil every gising is a blessing. So thank you, Lord, di ba? So may mga tao na hindi na nagigising. So tayo, nagising pa, may plano pa, attend ka ng PWD fellowship today eh. So gigising ka ni Lord. Di ba? So let's always see it from God's perspective. Di ba? And sabi nga dito, sees who you are becoming. Alam ni Lord, kita ni Lord kung who you are becoming. Not just someone with challenges. Na minsan, ako lang, isang taong may kapansanan. Hindi, ang tingin sa'yo ni Lord is isang taong may maganda akong plano. Di ba? May mga pangako akong binigay sa'yo. At tutuparin ko to. Di ba? And sabi nga dito, not just someone with challenges, but someone with purpose, with beauty, and with deep faith. Yung malalim na pananampalataya na kahit anumang bagyo ang dumating sa buhay ay maninindigan. Katulad ng story natin kanina doon sa plant na tumubo doon sa may lupa na batuhan. Lumalim yung ugat niya. Kailangan niyang na lumalim. Yung ganun din tayo na yung purpose ni Lord sa atin, yung beauty na ginawa niya sa atin, yung kalaliman ng faith natin sa Kanya at pagtitiwala sa Kanya. Amen? Alright. Praise God. So, konti na lang. So, tandaan natin that tayo ay being transformed. We are being shaped. Diba? Kaya tandaan natin, every time you stand, endure, or smile in pain, you are growing in strength, in spiritual strength. Diba? So, anuhin natin yun. Kailangan i-consider natin yun. Diba? Kung matatandaan nyo yung story namin dito, kung paano kami nagkabahay, nagsimula yun sa pain. Bakit? Diba? Nagpa-pray ako sa inyo, nung naoperahan ako. Diba? So, naoperahan ako noon, tulungan ako Lord, and then, ang laki ng bill namin,
yun pala, in a couple of weeks, or kaya pala namin maghanap ng ganitong amount, sobrang laking amount. So, doon, sa aming struggle na yon na si Sis Jill ay maiyak-iyak pa paglapit doon sa mga DSWD na yan, talagang umiiyak siya, talagang kanyang hirap na hirap siya. Diba? And sabi ko nga sa kanya, those things are really para patatagin tayo. Diba? Kaya ngayon, nagkaroon kami ng lakas ng loob para mag-adihi ka ng bahay. And ngayon, long story short, may bahay na kami. Dahil yung palang pagsubok na yon, bibigyan kami ng lakas ng loob ng Lord para magkaroon kami ng lakas ng loob para mag-pray at sumunod sa Kanya na magkaroon ng bahay. Diba? Dahil dati takot ako sa utang, sa mga loan, sa kailangan pag-ipunan niya. But yung wisdom na binibigay ni Lord is still there. So kaya dun sa struggle na yon, nag-born yung blessing na ito. Diba? So dun pinapalakas tayo, tayo, sabi nga, mapagtatagumpayan natin yung lahat ng pagsubok na yan. Kasi depende sa Lord kung oras na natin para kaya kung makikita mo yung mga smile Brother Angel ni Brother Don dyan, is talagang parang walang problema. Parang walang pinagdadaan ng struggle. Because holy, diba? The heart is overflow in the Lord. Amen? Amen. Praise God. So, God is not wasting your tears. Diba? Not only for us PWDs, but also dun sa mga carers natin. God is not wasting your tears. He is training your spirit. Pinatatag ka niya. Diba? You are still being shaped. You are still being transformed to be the person who He created you to be. Kaya, tinan mo yan, kahit si Bro Angel at si Brother, si Brother Ronnie, di ba? Tama ba? Ray po, si Brother Ray. Si Brother Ray. Yan, si Brother Ray. Kita Si Ray natin, po. kahit putol yung kamay niya, nakakapag-drawing siya. Sigurado, hindi naman, kailangan practice siya. Di ba? Talagang niya, pero napakaganda ng mga obra ni Brother Ray. Di ba? Parang si Brother Debong din yan. At si Sister Melissa. Di ba? Na napaka-artistic. So, let's always remember and focus on God that He is training us. Tinitrain niya tayo. Di ba? Tinitrain niya yung spirit natin na magtiwala sa kay Lord. Amen? Amen. And, siyempre, tandaan natin that disability may limit your body. Diba? Ako, dati akong mabilis, malakas tumakbo, pero ngayon naka-wheelchair na rin. Disability may limit us, but it cannot limit what God can do through your life. So, tatandaan natin yan na hindi malilimitahan ang plano ng Lord sa buhay natin. Diba? Ang disability, pwede tayong malimitahan, yung mga kapansanan natin, sakit, diba? At lahat ng mga struggle, pwede tayong malimitahan. Pero hindi niya malilimitahan ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Ayan. Kaya doon sa mga kapwa ko may kapansanan, you are not your limitation. Tandaan mo yan. Hindi ikaw yung limitation mo. Diba? So, you are more than your diagnosis. Whether it's physical, mental, emotional, or developmental, or condition. Hindi makaka-affect yan sa pagtitiwala mo kay Lord. Diba? And most importantly, it doesn't define your soul. God sees your heart, not your condition. Diba? Tinitingnan niya yung puso mo, hindi yung condition mo. And then, pangalawa, you are God's masterpiece. And He is producing in you a testimony of perseverance. Diba? Yung katatagan.
yung katatagan ang binubuo sa atin ni Lord. Di ba? Kaya napakahalaga ng verse na as we consider pure joy, yung mga pinagdadaanan natin. Dahil tumatatag tayo. Di ba? Minsan, kinurot mo yung sarili mo isa. Ouch! Kurutin ka na uli. Parang hindi na masyadong masakit. And then, kurutin ka uli ng sobrang, parang kaya ko na. Di ba? Simple illustration lang yun. But it's how life is going. Di ba? Dahil pinapatibay tayo ni Lord. Yung endurance natin. Sa una, nahirapan tayo. Pangalawa, naranasan ko na yun. Kayang-kaya ko na yun. Di ba? Di ba? So, ganun yung pinaano sa atin. Di ba? Kasi every human being, including us na may kapansanan, is wonderfully made. Di ba sinabi ni Lord yan dun sa Psalm 139:14 that you are fearfully and wonderfully made. Kaya yung identity natin is not disabled or limited. But our identity is child of God, love, chosen, pinili ka, designed with purpose. Kaya encourage yourself, sabihin mo yan sa sarili mo. Sa oras na minsan ay nadidismaya ka, di ba? Nalulungkot ka, sabihin mo na may magandang plano si Lord sa'yo at temporary lang pinagdadaanan because you are destined for great things. And ni Lord sa buhay. And number 3, even when you feel weak. Yan tayo, obviously, ako nararanasan ko yan. Even when you feel weak, your faith is strong when you choose to trust. Okay? So very important to sa buhay natin, lalo na mga PWD. Diba? So very important itong choose. Okay? Choose to trust. Very important yan. Even when you feel weak, your faith is strong when you choose. Piliin mo na magtiwala kay Lord. It's a decision every day because your life has meaning beyond disability. Even if you can't walk, you can't speak clearly or hear or what others can do. Na minsan, sa akin, buti pa sila nagagawa nila. You still have a mission. Okay? May mission ka pa rin. Hindi ka itchapwera lang doon sa magandang plano ng Lord sa sangkatauhan. Kasama ka. Kasama ka talaga. Hindi ikaw yung, sige na, isasama ko na lang to si Lance doon sa plano ko. Hindi. Isa ka talaga sa puzzle doon sa magandang plano ng Lord. Kaya you always speak life to your body. You speak life to your well-being. Because anong pwede mo gawin? You can love. Ano yun? You can inspire. Ano pa? You can worship. You can pray for others or even yourself. Diba? You can dream pa rin. And you can change lives. Diba? I'm sure lahat kayo nakaka-relate dito. As you share the word of God to others, diba? As you share Jesus to them, God is changing lives through you. Kaya, choose always to trust. Amen? Trust the Lord. Amen. Okay? So, paano naman dun sa ating mga mahal sa buhay na mga carer natin? So, your caregiving is not invisible to God. Okay? Yung inyong sakripisyo na pag-aalaga sa amin na may kapansanan, hindi invisible sa Lord yan. Nakikita ni Lord yan. God sees every moment you serve. Kung diaper man yan na chine-change, every sleepless night, every tears, kita lahat yan ng Lord. Even when others don't notice, God does. And He honors it. Huwag ka mag-alala. He has a great plan for you. Diba? And number 2, your love, yung sacrifices mo, and small victories are acts of faith. Diba? And every time you choose to love,
Piliin mo kahit pa nakakainis tong asawa ko na to, tong anak ko na to, or tatay ko na to, or nanay ko na to. Every time you choose to love or give your own comfort para sa kanila or celebrate a small step forward, you are showing faith in action. Faith in action. Pinapakita mo yun sa amin. Na-inspire kami doon. And these quiet choices na ginagawa mo are powerful in God's eyes. Tandaan mo yan. It is very powerful sa mata ng Lord. Okay? And the number 3, be patient with yourselves and each other. God is producing perseverance in your whole household. Kaya, be patient sa sarili mo. Diba? And you're all growing through this journey. Lahat tayo, ikaw nag-grow, yung may kapansanan or may sakit, nag-grow din. Lahat tayo nag-grow sa journey na ito. Diba? Don't expect perfection. Okay? Huwag ka mag-expect ng perfection. But God is using your struggles to build strength, to build love, to build unity in your family. Diba? In your place, in your work. God is building those things sa buhay mo. Amen? Ayan, kaya sabi nga ng Psalm 126, Psalm 126 verse 5, those who sow in tears will reap with songs of joy. Kaya magtiwala ka lang sa Panginoon. Continue lang kay Lord. And, syempre, ano ba yung sinasabi? What does this say about God? God does not promise a life without pain. Hindi pinangako ng Lord na wala kang pain. Diba? But He promises a life with purpose in pain. Amen? Diba? Imagine mo si Brother Ray dito, siya pa ang nagmamasahe kay Brother Angel. Diba? Siya yung putol ang kamay. Diba? But he can. Because he can. Yung purpose ni Lord sa kanya. Through his pain, naging amazing testimony. Diba? Sa iba. Kaya diba nakaka-encourage? Ano pa? God is not looking for perfect bodies. Tandaan niyo yan. Hindi naghahanap si Lord ng perfect bodies. He is building perfect faith. Sa Kanya lang nakatutok. Sa Kanya lang nakatuon yung ating pananampalataya. Diba? Kaya, continue in your journey na being transformed. Diba? To be the person God created you to be. And then, syempre, the joy He offers is not fake. It's deep, lasting, and stronger than suffering. Diba? Yung mga pagsubok natin, lahat yan, may joy na naghihintay sa atin. Hindi fake yung offer niya na kagalakan. It's genuine. It's sobrang lalim. It's tumatagal hanggang sa kabilang buhay and is stronger than suffering. Diba? Consider your joy. Diba? And the joy of the Lord is our strength. Diba? Kaya, ma-share ko na rin yung itong mga recent na naranasan ko lang. From trials to triumphs. So, dati, ako ay matagal na nakaupo. Ayan, nakaupo sa hospital, habang nag-work, nakaupo habang mag-share ng testimony sa iba, di ba? Or sharing the gospel to others. Nakaupo habang nagtatrabaho, nakaupo habang umaattend sa family camp, di ba? Nakaupo habang nagwi-witness sa buhay ng bawat isa. Pero, yung palang pag-upo ko noon, yung journey pala namin papuntang UK sa pag-attend ng graduation ng anak ko. Diba? 12 hours, 17 hours, or 14 hours sa pag-upo sa aeroplano. Kala mo ba,
Kung 14 hours na nakaupo, kaya mo ba yan? Ang hirap-hirap niyan. Ako, ginawa po ni Lord. Araw-araw po, umuupo ako ng 12 hours, 10 hours, 14 hours. Kaya, perseverance was developed. Di ba? Kaya doon, sa pagsubok na yon, may triumph na nakaupo ko sa eroplano ng 12 hours, 14 hours, 17 hours. Di ba? Kaya kasama ko pa yung family ko. Di ba? And na-witness ko yung ah, pag-graduate ng anak ko sa UK. Di ba? And kasama namin siya na namamasyal. Nakaupo pa rin, pero nandun yung pagsubok at pag-guide ng Lord. Di ba? Nasaan si Lord? Sa pagsubok, God is at work. Sa pag-upo, saan man tayo naroon, God is at work. Di ba? Sa mga hospital natin, check-ups natin, God is at work. Di ba? And sa mga nakahandang blessing sa atin ni Lord, huwag mong kakalimutan. In your joy of your heart, God is really at work. God is at work all the time. And He is at work in our lives. Kaya consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that testing of your faith produces perseverance. Amen? Amen. Praise God. So wag natin kalimutan, this life is not all about us. The earlier you realize it, the better. Para yung mga pagdadaanan mong challenges at growth na pinapagawa sa ni Lord, makikita mo yung bigger picture. Because it's all about the Lord and His great purpose for all of us. Amen? Praise God. Thank you, Lord. Amen, sir. Ayan. Amen. So, bago tayo magpunta doon sa ating discussion question, so let's pray and bow down our heads. Okay, Father God in heaven, thank you for this message. Thank you for what you are doing in our lives. Lord, thank you that even when our bodies are weak, your spirit in us is strong. Help us to see our trials through your eyes, Lord. Give us joy that goes beyond emotion. Joy rooted in faith, O Lord. Thank you for building perseverance in us and help us walk in it with peace and purpose. Kayo, Lord, ang manguna sa amin, Panginoon. Hindi po namin to kaya without you, Panginoon. Guide us, strengthen us, give us wisdom, lead us, Panginoon, and open our eyes, Panginoon, to all the great things that you want us to see and foreseen, Panginoon, through our following you sa pagsunod namin sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Above all, this life is all about you, Lord, and not all about us. May your will be done in us, through us, and with us. Thank you, Lord. We thank you in advance, and we give you back the highest praises, glory, and thanks. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Ayan. So, sa atin pong discussion question, what is one trial you're facing right now that God might be using to build your faith? Diba? Number 2, can you share a moment when you experience joy in the middle of difficulty? Ano nangyari? What happened? And then number 3, what practical ways can we encourage each other as PWDs and families to keep trusting the Lord? Amen? Ayan. Praise God. Amen. Thank you po, Bro Lance. Ayan, Thank praise you. God. Thank you so much. So,